yun ay trabaho Opo. ng Blue Ribbon Committee sa ilalim ng aking pagiging chairman. Opo. Ngayon, ang ginamit niyang dahilan sapagkat sinabi raw ng SOJ na bumaligtad naman ang SOJ Opo. na sinasabi niya, ibalik muna. Kaya naman ako nagsisintimiento, paano nangyari naman, dinagdagan nila yung requirement ng batas. Wala naman sa batas yun eh. Kaya yun ang itatanong ko nga sa kanila sa Lunes, kung sakasakali. Mr. President, nung bang nag-research ka, nabasa mo lang sa dyaryo na sinabi ni SOJ na hindi niya natatanggapin ang application sapagkat kailangan niya munang isoli ang di umano'y nakulimbat na perang pang-estado. Ba't hindi nyo man lang binasa yung batas kung yun ay kasama sa requirement? Hindi po pwede yun eh. Ibig sabihin, dapat inonor nila yung pinagtapusan namin. Tsaka kayo, ituloy ninyo. Parang walang weight. Parang walang weight samantalang binanggit niya yung paglalatag ng napakaraming insertions na nanggaling dun sa isang kasama, dati kong kasama doon. Na ayoko nang banggitin ng pangalan, baka sabihin na naman nila, pinaiinit ko itong usapin na ito. Pero sa dami ng paglalatag na yon, kahit sabihin pa nilang, hindi naman na-release Hindi issue yung hindi na-release. Paano? Kinontrol talaga doon sapagkat may kaugnayan sa pagpapapirma ng impeachment yun. Kayong kakalas sapagkat mga kababayan, Nelson at Sen, ay magbibigay na po tayo ng opisyal na pahayag ukol doon sa mga lumabas sa social media na para bagang merong statement tungkol doon po sa September 21. Tama ba yung petsa ko? September 21. Mamaya po, meron po kaming babasahin. Napakahalaga po nito. Ito yung official. Ito na po ang official. Hindi yung kumalat sa social media. Hindi po. At ito po ay mismong liham mula po sa ating pinakamamahal na kapatid. Para po sa kabatiran ng lahat, ito po kasi ay kumalat sa social media, Sen, na lumalabas gamit po ang logo. May nakalagay pa pong 111 Iglesia ni Cristo tapos Church of Christ para bagang pinalilitaw nila na ito'y official statement o pahayag ng Iglesia ni Cristo para po doon sa malawakang pagtitipon daw po sa Luneta Park sa September 21, 2025, alas 9 ng umaga. So pinalilitaw nila na ito'y official statement ng Iglesia? Opo. Na hindi naman totoo? Wala pong ganun, Sen Kaya bakit naman kaya, sino naman kayang grupo ang gumawa niyan? Yun na nga po, Sen. Kaya narito po at babasahin ko po sa inyo ang official pong ito'y circular na mababasa sa mga pagsamba sa mga darating na araw. At ito po sa lahat ng kaanib sa Iglesia ni Cristo sa Republika ng Pilipinas. Mga mahal kong kapatid kay Cristo, may nag-post sa Facebook ng isang mensahe na wari nagmula sa pamamahala ng Iglesia ni Cristo na huwag daw tayong makisama sa malawakang pagtitipon na isasagawa sa September 21 sa Luneta Park bilang pagprotesta sa mga katiwalian sa pamahalaan. Hindi totoo na iyon ay galing sa pamamahala. Wala kaming pinalabas na ganoong mensahe. Kung mayroong dapat iparating sa iglesia tungkol sa ating mga aktibidad, ito ay ginagawa natin sa pamamagitan ng sirkular o mensahe na ipinaaabot sa ating mga pagtitipon. Hinihimok namin kayo na isama sa ating mga pananalangin na sana ay mamayani ang katarungan at kapayapaan sa ating bansa upang makapanatiling payapa ang ating mga pagsamba at paglilingkod sa Diyos. Umaasa kami na malinaw sa inyo ang nilalaman ng palibot liham na ito. Ang inyo pong kapatid sa Panginoon, nakalagda po rito ang atin pong pinakamamahal at tagapamahalang pangkalahatan. Yan po, Sen at Nelson, mga kababayan,
dapat po ay maging malinaw sa atin ang mensaheng ito, Sen. Ano po? No. Sana po ay naging malinaw rin yan, no? Para sa ating mga kababayan na mga nagtatanong ukol po sa gaganapin dyan po sa September 21, araw po ng, ano bang araw yon? September 21, linggo. Ano ha? So yun po. Linggo next week. Opo. Sana po ay naging malinaw, maliwanag sa lahat ang mensahe na yan po ay binasa namin sa palatuntunan ito. Baka gusto mong liwanagin itong first paragraph. Kasi Opo. baka magkaroon ng... Sige po. Ulitin natin. Para First po sa kabatiran ng ating mga yung first paragraph. kababayan. Para mas malinaw. Opo. Mga mahal kong kapatid kay Kristo, may nag-post sa Facebook ng isang mensahe na wari nagmula sa pamamahala ng Iglesia ni Kristo na huwag daw tayong makisama sa malawakang pagtitipon na isasagawa sa Setyembre 21 sa Luneta Park bilang pagprotesta sa mga katiwalian sa pamahalaan. So walang sinasabi, walang pasabi Opo. na nanggaling sa iglesia na sinasabing Huwag. kayong sumali. Opo. Wala pong sinabing ganon na bilin. Wala pong gano'n. Opo. Kaya sa pangalawang paragraph, Sen, sabi po ay hindi totoo na iyon ay galing sa pamamahala. Kaya nga. Opo. Ibig sabihin kasi parang kung sino man ang gumawa niyan, mayroon ng bilin ng INC na, wag kayong Sasali. Huwag kayong Opo. sasali diyan. Kasi nakalagay po doon sa post, Sen. Ayoko na po ipakita itong post na ito sa social media. Baka ho ma-promote pa, no? Nilagay kasi nila doon, ibinibilin sa atin na huwag tayong makisama. Nakalagay po doon sa kanilang pinakalat. Yun po yung Yan mali. hindi totoo. Yun po yung hindi totoo. Pwede yung gumawa niyan, yung ayaw magtagumpay yung gagawin. Kung sino man yung nag-organize Opo, yan. Yun po. Kasi baka kinatatakutan nila na sumama tayo, gano'n ba? Yes po. Yes po. So inunahan na tayo. Pinre-em po ata nila yung mga mangyayari na yon. Oho. Ay well, ito po at least ay malinaw ang circular sa atin. At sana po ay naging malinaw din sa lahat ng ating mga Pwede, tuloy-subaybay. pwedeng sumama si Saito. Wala sinasabing huwag. Oho. Kasi hindi naman sinabing huwag eh. Ayun nga. Opo. So si Saito pwedeng sumama. Hindi ko na Ganun po ba? alam Ganun ba? kung... Hindi, ikaw naman. Pinakamabuti sana hintayin natin ang check kung meron mang magiging bilin ukol sa bagay na yan. Oho. Hindi, kasi yan pinangungunahan eh. Opo. Kasi kung meron sa takot bilin... nila, hindi, gumawa tayo ng paraan para sa ganun ay hindi sila sumali. Ang isang... Mabuti na sa kanila namang galing. Opo. Isang malinaw dyan, Sen, ang kaparaanan natin, hindi po pinadadaan sa social media. Meron tayong kaparaanan kung papaano po ipararating ang tagubilin sa mga kapatid at sa mga kaanib po sa Kaya Iglesia lang ni Cristo. kasi, kaya nila ginawa yan. Hindi para sa miyembro eh. Yung hindi miyembro. Oho. Para sa ganun ay maisip na, talaga palang ang iglesia ayaw ding sumama dyan. Yun po ang gusto nilang... Walang ganong bilin pala. Wala po. Di ba? Ayun. Sana po ay naging malinaw yung bahagi na yan, Sen. Tuloy pa po tayo doon sa ating mga pagtalakay. Balik tayo doon sa Senado. Nelson, ano pa ba ang gusto mong ipunto sa kabatiran ng ating mga kababayan? Sige, i-discuss mo muna at hindi daw gumagana yung QR code eh. Ganun ba? Sa Ayusin mga text sa atin? Ayusin ko. Parang ano eh. Na- Binaha ata tayo. Binaha. Ayusin ko muna ha. Ang lakas kasi ng ulan, baka bumaha na naman sa... Pero ang dito sa pangyayari po ngayon sa Senado, ano po bang dapat na maunawa? Kasi ang daming, lumulutang na mga tanong ngayon. Ano ang mangyayari sa susunod? Kasi sa pagsasalita po ng Senate President niyo, parang ang kinomentaryuhan niya ay ang mga miyembro ng Kamara de Representante. Samantalang yung dalawang senador na nabanggit po, kasama niyo sa Senado, parang tahimik po siya doon sa punto na yon, Sen. Hindi lang yun. Kasi nakita mo naman ang mainstream media. Opo.
nung nagsalita yung Diskaya at binanggit yung mga 17, ito wala akong sinasabi, binanggit lang. Opo, opo. Hanggang doon lang tayo, binanggit. Depende na kung saan anong kapupuntahan ng pagdinig na ito. Pero maliwanag na nagbanggit siya ng 17 pangalan. Opo. O tingnan mo yung mainstream media. Hindi naman hindi masyadong kinagat yun eh. Pero nung nagsalita yung Hernandez at binanggit yung 2 senador, sumambulat kaagad eh. Ganun ba? Ngayon, ang pinagtataka ko naman sa panig ng aming leader, ako naman kayo rin naman siguro napapansin ninyo eh. Pagka yung Diskaya ang nagsasalita, ayaw niyang paniwalaan. Aha. Pagka naman yung nagsalita yung Hernandez, paniwalang paniwala. So lahat ng mga witnesses doon, mas pinaniniwalaan niya kaysa witnesses na ipinundar natin dito sa Blue Ribbon Committee. Hindi mo ba nakikita yung kabalintunaan dyan? Dapat sana nabahala siya sapagkat binanggit ang 2 sa kasama namin. Pero wala kaming makita na ano eh. Kung ba hindi nabanggit, halimbawa, walang nabanggit na gusto ba niya, si Diskaya nagbanggit din ng na senador, ganun ba? Bakit magugustuhin niya yun? Siya yung Senate President. Nakuha mo ba yun? Tama, dagdagan mo pa na yung Diskaya talaga namang kalabang politika ng kanyang pamangkin. Sana yung ganong mga pagbibigay niya ng komento, kakitaan sana siya ng pagiging objective sana. Dito maliwanag na na may kinikilingan na siya. Hindi nagiging mabuti, lalong-lalo na sa mga kababayan natin. Palagi ko sinasabi, huwag mong uusgahan ang katalinuhan ng mamamayan. Alam nila eh. Pumunta ka sa social media at tingnan mo kung anong sinasabi nila. Sinong nasisira ngayon? Sinong napupulaan? Yung Senado. Ngayon, kung sinasabi niya na dissatisfied ang mga kasama ko doon sa pamamaraan ng aking pagganap ng tungkulin ko sa inquiry, sino-sino sila? Sabi niya, mali ang direksyon. Sabihin niya kung anong direksyon ang pupuntahan namin. Ilaban niya. Kung sakaling mas tama yung direksyon niya, sabihin niya. Dapat ganun. Hindi naman niya sinabi, saan ba papunta yung gusto mong... Ganito sana ang gusto namin direksyon. Wala naman eh. Oo nga. Kasi ang lumalita lang, para daw... Hindi ko, tama ba yung pagkakala? Na para bagang may iniiwasan daw kayo ng mga tao mabanggit, kundi... Anong gusto niyang mangyari? Dadagdagan ko yung sworn statement ng Diskaya? Mas mali naman yun. Binigay niya sa akin yun eh. Dadagdagan ko. Bakit siya mag-i-insinuate na inedit yun? Mabigat na paratang yun eh. Baka hindi niya mapatunayan yun. Baka kung tawagin ko halimbawa, sino sa mga kawani ng Blue Ribbon Committee ang nagsabi sa'yo na inedit yan? Nabalitaan niya raw. Sino nga? Alam nga naman, dagdagan ko yun, maglalagay ako ng... hindi natin pwedeng gawin yun. Ang totoo niyan, sinabi ko nga eh. At uulitin ko ngayon. Nung magpahayag sila sa magitan ng emissary nila na gusto nga nilang magtapat at makatulong sa pagdinig, kinailangan ko na utusan yung emissary, pwede bang gumawa siya ng kahit na sa sarili niyang handwritten note na may kagustuhan siya talaga na magsabi ng totoo at kung bakit niya gagawin. Sumulat siya sa akin at nasa akin ang note nila. Doon ko lamang pinasimulan, sige, gumawa na kayo. Sapagkat protektado na ako, malinaw na silang may kagustuhan, walang pumilit sa kanila, hindi ko sila in-encourage. Bagaman, finload ko yon. Pero walang pamimilit, pinload ko. Ngayon, kinagat nila yon. Bakit naman sasabihin mo ngayon na may butas yan? Hindi ka panipaniwala yung kanila. Dahil ba pamangkin mo ang kalaban niya sa politika? Kasi kung ako ang Senate President, hindi ako magsasalita eh. Magiging neutral ako sa bahagi na yon sapagkat mapupulaan ako ng tao eh.
Well, okay, tayo naman sana in fairness kay Mayor Vico, no. Wala naman tayong nabanggit nyo lamang 'yon dahil nga doon sa nangyari sa pagdinig naman sa Kamara de Representante. Kasi nga doon napupunta yung usapin. Pagka doon ang nanggaling yung testimony, yun ang kinakatigan niya. Yun ang binibigay niya ng credence. Oho. O lahat ng ginawa namin sa Blue Ribbon Committee, may butas. Hindi ka panipaniwala. Mali ang direksyon. Oho. Ay, nako. Anyways, Binabati ko po ang ating Pangulo, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sapagkat ngayon pong araw na ito ay ika-68 birthday po niya. Di ba bukas pa, sir? September 13? Hindi, ngayon. ganun Adolfo ba? Babismo. Ganun ba? Oh. September 12. Ganun ba? Ka-birthday niya rin si Secretary Sadar. Sadar. Opo. Kaibigan ko. Si Secretary... O bukas pa daw, nag-text sa akin si bukas pa ang birthday ko. Pakisabi kay Sen. Ayan. Sabi ni, Si President. ang bilis mo. Oho. Si Secretary ng DAR. Sino nga Secretary? Nakalimutan na. Wala Ngayon nga yung Ang celebration. Oh. Ayan, si Conrad Estrellas, Conrad Si Estrella. Manong Conrad, opo. Birthday din para sa araw na may ito. salo-salo sa birthday. palasyo pala. Salo-salo ngayon sa palasyo. Yes. Ayun, oho. Actually, dapat nakapunta ako kaya lang nagkaroon ng aberya Ganun ho ba? Aberya. Kaya nakikita mo, ganito yung suot ko Kaya pala pinagporma nyo rin kami. Sana nagpunta na tayo tatlo. Dapat sana naka-jacket ako Kinakailangan ko talagang pumunta ron. Hindi ko maiiwasan talaga yun. Kaya hingi na lang ako ng dispensa sa ating Pangulo na hindi ako nakarating. Oho. Sige, baka makahabol pa kayo mamaya. Kasi baka hingin kayo ng isang... Alas 12 yun, lunch Kanina pa. kanina pa ba? Oo. Sabi pa naman sa amin, mag-duet daw kami ni Nelson, isang kanta man lang para magkaroon man lang na masaya daw ang kantahan doon. Nasira naman ang kanyang celebration ng birthday naman. Kapos kami ni Nelson. Sa dami ng pananagutan. Talaga naman. Bago natin ituloy, kayo ba, sige, chairman na po ng Senador Ping Lacson, meron bang turnover man lamang kung ano naging proceedings ng first, second, third hearing? Ito, dapat ituloy nga nila. Opo, kasi Kaya alam lang, ko, next Thursday, di ba? yung aking sentimiento nga, in-approve ng committee na i-cover natin, sir, i-recommenda sa DOJ. Opo. Yun ay trabaho Opo. ng Blue Ribbon Committee sa ilalim ng aking pagiging chairman. Opo. Ngayon, ang ginamit niyang dahilan sapagkat sinabi raw ng SOJ na bumaligtad naman ang SOJ Opo. na sinasabi niya, ibalik muna. Kaya naman ako nagsisintimiento, paano nangyari naman, dinagdagan nila yung requirement ng batas? Wala naman sa batas yun Oho. Kaya yun ang itatanong ko nga sa kanila sa Lunes, kung sakasakali. Oho. Mr. President, nung bang nag-research ka, nabasa mo lang sa dyaryo na sinabi ni SOJ na hindi niya natatanggapin ang application sapagkat kailangan niya munang isoli ang di umano'y nakulimbat na perang pang-estado. Ba't hindi niyo man lang binasa yung batas kung yun ay kasama sa requirement? Hindi po pwede yun Ibig sabihin, dapat in-honor nila yung pinagtapusan namin. Tsaka kayo, ituloy ninyo. Nasaan ang continuity? Ang Senado is an institution. Tama Diba? po. Oho. Kami, the senators may come and go. Yes po. Pero yung Senado mananatili siya doon as an institution. Oho. Di ba? Opo, tama. Yung Senado mas malaki kaysa individual na pangalan Opo, ng at senador. bilang ng mga senador. So yung proceedings, institution din yun Oho. Kung walang paggalang sa proceedings ng institution, paano na kami? Diba? Saan papunta kami? Nakakapangamba nga yun. Yan ang punto riyan Oho. Itong gusto ko na itanong kay Sen, bagamat hindi siguro niya ka-batch itong yung bagong kongresista, Sen, Congressman Anak ni Kong, Kiko. si Kong PD, alam ko, barkada nyo, Sen, si PD Barsaga. Ngayon yung kanyang anak, mukhang gumuguhit ng pangalan ngayon sa Kongreso. Si Mark, Yung Mark Kiko. Francisco Kiko. Nabalitaan ko nga. Oho. Kumalas sa majority party. Yung coalition. At ngayon, ay siyang nagsasabi na kung merong dapat investigahan dito sa flood control, walang iba kundi si Speaker Martin
Martin Romualdez. Sen. Oo. O bakit yun? Ayaw paniwalaan ng aming Senate President. Galing doon, ha, di ba? Yun ang sinasabi ko, kailangan mapansin ng tao. Pagka yung testimony nanggagaling sa House, tiwalang-tiwala siya doon. Pagkagaling sa amin, Senado ito eh. Siya yung Presidente, di ba dapat sana? Doon mo makikita sana yung pagmamalasakit eh. Merong pinangalanan. Wala man lang sinabi na sana wag naman silang magpakadalos-dalos sapagkat tayo po ay meron pong sinusunod na due process. Kung hindi ko mo sinabi nila na merong dawit na kasama namin ay ganun-ganun na lang. Tingnan din po natin kung anong pinagmulan nun. Meron ba siyang sworn statement na kagaya ng ginawa dito sa Blue Ribbon? Dapat, yun ang gusto kong makita eh. Paano magiging, alimbawa, kung ako siya, paano magiging voluntary? Nung siya'y nandun na, nasa custody na eh. Samantalang yung Diskaya, walang custody yun. Voluntary nilang nilabas yun. Ito, nasa pag-iingat na nila, kaya nga nakapag-request eh. Nandito na lang po ako, natatakot po ako doon sa kabila. Bakit niya papayagan yung ganong klase na request? Kaya kinakatigan niya yung House of Representatives eh. Voluntary kaya ang paggawa ng isang tao sa panahon na siya'y nakapiit na. Yun ang pag-aralan nyo. Pag nakapiit na, voluntaryo pa ba? Hindi ko sinasabing hindi siya magsasabi ng totoo. Kaya lang, mas gusto kong paniwalaan na voluntaryo pagka hindi ka nakapiit. Hindi ka under pressure. Dito, lahat nakaganon sa'yo. Baka naman nandun na yung pressure. Baka nandun na yung manipulation. Baka nandun na yung pamimilit. Bakit ka mo? Nandun na sa kanilang pag-iingat eh. Ayaw na nga nilang isoli sa amin, kaya dinala sa krami. So pupuntahan nila doon. Tuturuan na naman nila. Hindi ko sinasabing gano'n ang gagawin. Gusto ko lamang ipaalala, ipaintindi sa ating mga kababayan. Sapagkat alam kong nakukuha din nila yung gusto kong sabihin para sa kanila. Idagdag ko nga, Sen, mukhang sa halip na protection na, mukhang madidiin pa ng gusto ang Senado ngayon dahil sa meron daw tauhan ng WJ Construction Company na pumunta sa vicinity ng Senado. May daladalang obligasyon daw po. Nakita pa sa CCTV. Mukhang yun daw po ang magiging subject ng tanungan sa susunod at mukhang pumunta daw sa opisina ng isang senador. Gusto kong makita yung CCTV. Kung kanino nagpunta. Baka sa akin nagpunta, di ba? Siyempre, interesado rin ako na nandun na ako eh. Di ba importante naman na malaman ng bawat isa sa amin na hindi kami yun o kung kami yun. Totoo po. Kailangan ilabas yun. Kasi kapag ka natukoy doon, talagang patutunayan na lang, wala silang sinasanto, walang kinikilingan. Kung kapwa daw po ninyo, Senador, ang matatamaan, dapat lumutang din daw po yun sa investigasyon ng Senado. Kaya nga ako yan, welcome ko yan. Kaya lang, ang nangyayari, bakit pagka papuntang Senador, yun ang gusto nilang anuhin. Bakit doon sa kabila, protektado naman lahat yung mga congressmen, wala nang pinatatawag dito. Mabuti yan ay isang magandang development. Kung talagang meron nga, bagamat wala naman akong ibig sabihin nito, maaaring nagpunta lang yung tao, baka naman nagdala lang ng pansit. Obligasyon daw po yung dala-dala. Makikita natin. Malay mo naman, nagdala lang ng isang kahon na hopya. Kung isang kahon na hopya, baka ako suspect. Sa inyo. Kasi hopya. Diba? Ako wala akong sinasabi. Kaya lang, sila yung medyo maano yung isip, di ba? Tingnan natin kung anong klaseng obligasyon. Noon pong Lunes, isa sa mga pumunta doon ay si Congressman Toby Chanco. Ano po ang importansya siya nung naging pahayag ni Kong Toby nung kayo pa ang chairman ng yun, nagsalita si Toby Chanco. Bakit hindi man binigyan ng parang walang weight. Parang walang weight samantalang binanggit niya yung paglalatag ng napakaraming insertions na nanggaling dun sa isang dati kong kasama doon. Na ayoko nang banggitin ng pangalan, baka sabihin na naman nila, pinaiinit ko itong usapin na ito. Pero
sa dami ng paglalatag na yon, kahit sabihin pa nilang, hindi naman na-release eh. Hindi issue yung hindi na-release. Opo. Eh, paano? Kinontrol talaga doon sapagkat may kaugnayan sa pagpapapirma ng impeachment yun. Magkarugtong ho ba Ngayon, yun? kapag sinuma mo lahat, 2 probinsya lang eh. Opo. 13.8 billion eh. Oo nga po. Bakit hindi ba natin bibigyan ng ano yun? Di ba natin, bakit hindi nila ipatawag yung taong binanggit ni Congressman Toby? Ba't hindi nila patawag doon? Bakit nila pinoproteksyonan? Sinabi nga niya, patawag ninyo kanya si Representative X. Opo. Siyang higit sa lahat ang makapagpapatunay, makapagbibigay ng liwanag dito sa pinag-uusapan natin kasi ayaw nila akong bigyan ng data. Siya naman ay, siya yung head ng isang komite na siyang tumalakay dito sa mga bagay nito. Tingnan mo, puro cover up eh. Pero ang gagawin naman, invitation lang naman sa gaya na si Toby. Mukhang, paano ba napansin kong Toby? Paano ba siya napunta ng... Inimbita ko. Hindi ko siya sinabina, Opo. conscious of the interparliamentary courtesy. Yes po, mayroon kasi kayo umiral na Yung gano'n. iba naman, pinasabina ko, katulad ni Mayor Magalong at saka si Governor Dolor ng Mindoro. Ay, si Governor Dolor, Oriental. dumating. Opo, oo. Kaya lang, si Mayor Magalong, pinangangatwiran niya na para bang gusto niya sabihin, hindi kaya yung battleground ng Senate. Nasa kamara daw puso niya. Alam kong ako'y iimbitahin Opo. ng Kamara. Doon daw niya gusto humarap. Kaya gusto kong humarap doon. At kung para hindi naman maging parang Unparliamentary, parang gano'n. para hindi ma-preempt ang sasabihin ko o ma-preclude ang action ng mga taong gumawa ng kaaliwaswasan. Oho, para hindi gusto niya doon. Hindi mo na ako... Sa Senado. Oo. Tinanong ko naman, pakitanong nyo nga ako sa kamera kung siya'y naimbitihan na. Mukhang ayaw din po, Sen. Nung siya'y magbigay ng ganung pahayag, wala pa naman palang imbitasyon. Samantalang ako nakasabina na. Tama. Sabi ko, hindi naman natin siya pipilitin. Baka naman sabihin niya na may pilitan dito. Bahala ng tao ang umusga sa kanyang aksyon. Yun naman ang sinabi ko. Totoo naman yun eh. Ngayon po, Sen, ay gawa na yung executive order para buuin yung ICI, Independent Commission on Infrastructure. Ang aywan ko, itama nyo kami, Sen. Parang ang direksyon kasi ngayon, kapag ka nabuo na ito, may kapangyarihan siya, mukhang sapat naman yung kapangyarihan, parang ang trajectory ngayon, pag nabuo na ito at may mga tao na, pwede ba tumigil na muna yung mga mag-iimbestigang iba pa? Hindi naman po pwedeng itigil ng Blue Ribbon kasi iba naman yung aming mandato. In aid of legislation kami. Ganun po. May kasangkot na Paggawa ng batas. mandato, Oho. na obligasyon na makagawa kami ng mga panukalang batas sa ikaayos ng problema Oho. na tinutumbok ng inquiry. Opo. Sila naman, siguro, ang objective, maghain ng criminal, administrative, and civil liabilities. Iba naman yun. Ganon. Oho. Kaya lang, sa kasaysayan, panahon ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., meron din komisyon, yung Agraba. Agraba Commission, yes po. Natukoy ba kung sino talagang pumatay kay Senador Benigno Aquino Jr.? Mukhang hindi naman, hanggang ngayon, Sen, hindi natutukoy. Naging palaisipan eh. Oo nga po. Komisyon din yun eh. Oho. Ha? Ito. Ilang libong flood control projects ito. Palagay mo, sa loob na 10 taon at kalahati, Oo nga. may examine lahat ito. Kasi ang gusto nila ay 10 years mula 10 taon hanggang sa kasalukuyan ang sasiyasaktin ng ICI. Ito nga lang 22 to 25 eh. Oho. Mahigit ng 9,000 Yun ang tinukoy na Pangulong Bongbong. Ngayon magre-review ka na pabalik na 10 years. 10 years, opo. Baka sa 100 taon siguro baka matapos nila yan. Ilang salin ng Blue Ribbon. Hindi ko hinahatulan ito. Opo. Oo. Well, Sana naman, bakit hindi? Di ba? pero kung ipasa ba ng Kamara, sige. Sino yung kasi independent Commission on Infrastructure. So gaano sila ka-independent? Sino ang itatalaga doon? Meron na ba? Isang usapin yun eh. Wala pa. May mga nabanggit lang pong pangalan. Sino? Nag-alala nga ako yung Tony Carpio. Mukhang sabi ko, mukhang Independent yun. hindi daw politiko, pero mukhang hindi independent at iwan ko lang po
Oh, mas politiko sa iyo yun eh. Nga po. Oh. Di ba? Tapos yung isa ata nabanggit, parang umatras, hindi raw, dinicline niya. Yung Ang Bernas ba yun? pinag-uusapan kasi natin, independent eh. Oh, yun na nga po. Meron kang kakayahan na gumitna. Oh. Sino? Sino itatalaga mo doon na masasabi mong nakakagitna ka, na objective ka, may probity, Sa kasalukuyan, ano? independent-minded? Oho. Sino? Palaisipan nga sa Pangulo yan. O sige, independent ka. Kailangan competent ka. Ayan. Anong naintindihan mo sa technical na paglalatag ng mga flood Sa control? construction, oo nga po. O sige, may independent ka, competent ka, patriotic ka ba? Oho. May nabanggit Kaya na... kailangan tingnan natin kung sino talaga ang... O baka naman, kapag katapos-tapusan para lamang makapagtalaga tayo dyan, ano? Talagang binet lahat. Pagka pala ganito ang ating kakailanganin para sa ganitong klaseng undertaking, dapat pala lahat ng ating maitatalaga rito. Opo. May mga pakpak. Malaanghel po yun. Malanghel dapat. Mahirapan tayo maghanap niyan. Kasi nilagyan ng nilagyan ng modifier eh. Independent. Opo, naka-specific po doon, nakalagay. Sabi ko sa iyo eh. Oo. Commission. Sa isang tingnan natin. Wala pang binabanggit ng mga pangalan, Sen. 3 daw yan eh. Isang chairman at saka 2 vice chairman. Ano? Isipin mo eh. Anong pangalan nung sinabi mo kanina? Si retired Associate Justice Antonio Carpio. Opo. Yan ang gusto ko sa ating mga kababayan dyan. Eh. Opo. Kahit na ganun nakahirap, kung titingnan mo parang wala nang pag-asa eh. No? Meron pa rin 25% Na punong-puno ng pag-asa, Sen. ang talagang kumakapit pa rin kahit sapot na lang ng gagamba. Ano? Ang kinakapitan. Eh, yun ang gusto ko eh. Ayun, Yung pag-asa nandun pa rin. Sana nga eh. Ako gusto ko nga meron eh. Kaso kung sinabi nila yung direksyon ko mali, ano kaya direksyon ng tama? Di ba? Yun na nga. O pakinggan natin. Baka naman... Abangan sa mga susunod. Ano? Oo. Sen, pabati daw po nito. Ayaw ho akong bumasa eh. Ang gusto daw po, kayo eh. Happy birthday kay Brother Erickson Ventura ng Net25 Engineering Department. Happy viewing sa ating masugid na taga-subaybay, ang Kap Frederick Cortez, pastor ng lokal ng Bagong Silang, 5, distrito ng Caloocan North. Happy birthday kay Ma'am Charisma Banag ng New Era High School. Happy birthday kay Marnel May. Crisiel. Sa mga dating issue ng korupsyon mula kay Bien. Meron po mula kay Ron. Ayon, resulta ng ating Vox Populi sa tanong na, may mapapala o makakasuhan pa kayang promotor ng katiwalian sa flood control sa takbo ng investigasyon ng Senado at ng Kamara? Ang nagsabi ng meron naman siguro, 25%. Ang nagsabi ng mukhang wala po 75%. Ayon. Yan ang gusto ko sa ating mga kababayan dyan. Opo. Kahit na ganun nakahirap, kung titingnan mo parang wala nang pag-asa no? Meron pa rin 25% Na punong-puno ng pag-asa, ang Sen. talagang kumakapit pa rin kahit sapot na lang ng gagamba. Ano? Ang kinakapitan. Yun ang gusto ko eh. Ayun, Yung pag-asa nandun pa rin. Sana nga eh. Ako gusto ko nga meron eh. Kaso kung sinabi nila yung direksyon ko mali, ano kaya direksyon ng tama? Di ba? Yun na nga. Pakinggan natin. Baka naman... Abangan sa mga susunod. Ano? Sen. Tuba Benguet. Yes po, Tuba Benguet. Mataas na lugar yun, Jen. Opo, iniimbitahan nga po tayo doon eh. Nandun pa kaya... Kasi pag nandun ka, yung ulap, nasasalat mong ganyan eh. Opo, andun na Hindi ko alam foggy kung weather. nandun pa yung Chaparral Inn. Chaparral Inn? Meron kasi, makita ko yun eh. Oho. Parang 20 taon nang nakaraan, baka wala na yun eh. Ngayon po, maganda ngayon kasi kapag... Tuba. Pero wala pang traffic noon eh. Ngayon po, medyo matraffic na. Pero... Ngayon eh, talagang medyo mahirap nang pumunta riyan eh. Opo. Nandun na ngayon kasi Bagamat ang napakalaki. daming talagang Na-improve, nag-iimbita no? sa atin. Yes po. Unang-una, si Mayor Magalong, iniimbita naman ako talaga. Ganun ba? Pag pupunta kayo sama nyo kami ni Nelson. Oo, okay. Helicopter tayo. Hindi po, magbabayad na lang. Ayaw na mag-helicopter doon.